Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo and Pastor Gomer will come and give us the message this evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen? Ang lamig po. Alright, I hope na masaya po tayo ngayong gabi. Amen? Parang hindi lahat. Alright, tayo po ay magtuloy-tuloy na po at buksan po natin po ang ating Biblia in the book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Beginning verse number 17. Babasahin po natin ang salita. Amen? Thank you, Sir John. Okay, kung nandiyan na po kayo, say loud amen. Okay, ako po magbabasa sa verse number 17 and kayo po sa verse 18 hanggang makarating po tayo sa verse number 32. Verse 17, the Bible says, "This I say, therefore, and testify in the Lord that ye henceforth walk not as the other Gentiles walk, and the vanity of their mind." The verse 18. Because of the blindness of their heart. Number 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. 20. 21, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. 22. 23, and be renewed in the spirit of your mind. 24. 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. 26. 27, neither give place to the devil. 20. Okay, last verse. Sabay-sabay po tayo. Read it now. Read. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Alright? Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kami po ay dinala niyo po sa bahay sambahan for the great purpose and right purpose, Panginoon, sa buhay po namin, O God. At ako po, Panginoon, ay nakikiusap po sa inyo na gamitin niyo po ako ngayong gabi to be a blessing to your people. Nadalhin po ang inyong pong mensahe, Panginoon, sa ikalalago po namin bilang isang mananampalataya niyo, O Diyos. Marami po kami naririnig, Panginoon, mula sa pulpitong ito. Kaya dalahin ko po, Diyos, na bawat maririnig po namin mula sa inyo pong salita ay maging seryoso po, Panginoon, kami. Dahil ito po, Panginoon, dito nakasalalay po yung buhay namin bilang isang mananampalataya, O God. Kaya God, please, help me, Panginoon, na maging pagpapala po sa bawat isa. And then the Holy Spirit, God, kayo po ang kumilo sa aming kalagitnaan. Thank you so much po sa privilege at salamat po sa iyong pastor. Bless the heart of your people, O God. Patawad sa masalanan. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, thank you po and please be seated. Inom muna po ako. Pag tuwing po ako ay magsasalita dito ay nakakaubos na ako ng isang battle, hindi pa nagsisimula. Grabing ka ba? Well, salamat sa Panginoon, mga kapatid, na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon
na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Salamat din sa ating pastor sa training. And grabe yung nakita ko at na-experience ko po ngayong birthday ng ating mahal na pastor. Grabe yung stand niya sa prinsipyo. Kaya, kung makikilala niyo talaga si pastor, medyo na, ako talaga grabe pong pagdating sa ganitong nakikita ko safe yung buhay ko pagkasama ko yung, ibig sabihin mga kapatid, hindi ko Diyos si pastor, pero grabe yung pag-stand niya para protektahan ka bilang isang mananampalataya. And sometimes, mga kapatid, yan ay nababaliwala natin. Amen? Okay? Here na mga kapatid, na sinabi po ng Biblia in the book of Ephesians, nasulat po ni Apostle Paul. Okay? Kilala na natin si Apostle Paul. Na si Apostle Paul, mga kapatid, ay kilala bilang isang persecutor. Great persecutor. And ngayon mga kapatid, naligtas siya. Nakita ko yung personality ni Pastor kay Apostle Paul. Yung tapang para manindigan sa katotohanan. Para sa mga anak ng Diyos, para sa church. Para sa mga pastor na katulad namin na nagsisimula sa gawain, para kami ay dalhin, mga kapatid, sa mataas sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat ako dahil meron tayong pastor po na ganito. Amen? Na mas lalo, mga kapatid, kung sinusubaybayan niyo po si pastor, mas lalo niya pinag-iigting yung magandang relasyon niya sa Diyos. Mas lalo niyang pinagbubuti, mga kapatid, na maging mapalapit sa Diyos upang, mga kapatid, madala tayo ng ating mahal na pastor sa mataas sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, ngayong gabi, ako po yung magsasalita sa bawat isang kapatid. The title is, What is Your Identity? Baptist people, what is your identity? Kasi mga kapatid, napakahalaga yung identity. Amen? Kilala tayo, mga kapatid. Wala pa po ako dito sa Fort Bonifacio, mga kapatid. Naririnig ko po lang po ang Fort Bonifacio. Year 2003. Ako po yung nakarating ng Manila. Naririnig ko pa lamang po ang Fort Bonifacio. Hindi ko pa po kilala si Pastor Hill. At nakikita ko po, sumama ko sa isang conference na mayroong dumating na napakaraming mga young people na ang gupit ay mga pangsundalo. Sabi ko, siguro yan yung sinasabi nilang taga Fort Bonifacio. So sa gupit pa lang, alam mo na taga Fort Bonifacio yun. So yun ang identity. Nauna kong nakilala po ang Fort Bonifacio. The second one is soul winning. Dito ko po naranasan nung ako po ay nag-try na mag-aral po dito sa Bible School. Dito ko po nakita na dito nag-aagawan at nag-aaway sa soul winning. Hindi dahil, mga kapatid, ayaw niya mag-soul winning, kundi nag-aagawan sa sisiran. Pagbaba pala ng coaster, takbo na kagad. Nagugulat nga po ang tao eh. Nasasyak yung tao. So doon ko po nakita yung church, kung grabing sigasig sa soul winning. Amen? So kaya, mga kapatid, no, yung identity din ng itong mga kapatid, napakahalagang pangalagaan. Amen? So that's why, kapatid, sabi ni Paul, This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as the Gentiles walk in the vanity of their mind. So gusto ko lang po makita dito, mga kapatid, sinabi ni Paul, ano po yung sinasabi ni Paul na walk not as other Gentiles walk. Pag sinabing Gentiles, hindi po mga Jew. Okay? Non-Jews o not Jews. And pag sinabi pong vanity of their mind, ito po ang ibig sabihin na empty
or futile. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ay walang kwenta. So sinasabi po ni Paul, tandaan niyo po, sinulatan po ni Paul ang Church of Ephesus. Sino po yung nasa Church of Ephesus? People of God. Amen? Believers. Mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So bakit ganito po manalita si Paul? Dahil nakita po ng isang man of God yung kalagayan po ng mga anak ng Diyos. That's why, mga kapatid, kaya po sinasabi sa inyo na napakapalad natin dahil meron tayong pastor na naninindigan sa prinsipyo ng salita ng Diyos at ipinaglalaban tayo, mga kapatid, hindi lang, mga kapatid, no, sa mga kaibigan ninyo, kundi, mga kapatid, sa Jamlo. Amen? So that's why, mga kapatid, sinasabi dito ni Paul kung ano po yung kalagayan, o sinasabi ni Paul, mga kapatid, kung ano pong klase ng vanity of mind. Inisa-isa po dyan, verse number 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because the blindness of their heart. So hindi na natin kinakailangang hanapin pa, kapatid, kung ano po yung tinutukoy ni Apostle Paul na vanity of their mind. Ito po ay tao, mga kapatid, na katulad natin, mga kapatid, na narinig yung katotohanan, pero hindi natin, mga kapatid, pinansin yung katotohanan. Amen? Vanity of their mind, who being past feeling have given themselves over the lasciviousness to work all uncleanness with greediness, but ye have not so learned Christ. Tandaan niyo, kapatid, sa Church of Ephesus po sinabi yan ni Paul. So po pwede din po mangyari sa bawat isa po sa atin na tayo po ay nasa church, pero mga kapatid, wala tayong natututunan sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po ang nakakalungkot na Christianity, mga kapatid. Marami tayong effort, nagbibigay tayo ng lakas, mga kapatid, pero empty naman pala tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Empty. Nagpapakita, kaya nga sinabi ni Paul, huwag tayong gagawa lamang, mga kapatid, para tayo pansinin, para tayo ay makitaan ang sipag natin sa Panginoon. Tanda natin, ang lagi ko pang baon, pagdating po sa mission field, ang Diyos ang aking boss. Sa Diyos ako naglilingkod, hindi sa tao. Dahil sa mga kapatid, kinakailangan tutuhanin natin, mga kapatid, yung ating Kristyanismo. Amen? Tutuhanin natin, seryosohin natin, mga kapatid, yung bagay na kasi diyan tayo makikilala. Amen? Maganda yung bihis natin pagpunta sa church. Maganda yung ating pananalita pagdating sa church. Maganda tayo makisama pagdating sa church. Ba't, mga kapatid, pagdating sa labas, kumusta po tayo? Hindi ko po kayo kilala, mga kapatid, pero gusto ko pong makita ninyo, kapatid, baka tayo po ay nasa lugar na o nasa kalagayan na tayo po ay malayo sa Diyos. Empty na. Nahihiya lang tayo, mga kapatid, umalis sa church, nahihiya. Kasi, mga kapatid, may nangyari sa church, isang Bible student. Nakikita ko, nagbabasa siya ng Bible. Naglilinis ako doon sa church, nagbabasa siya ng Bible. Natutuwa naman ako, mga kapatid, makita yun. Pero dumating sa punto, mga kapatid, na iniwanan niya gawain ng Diyos. Nakita niyo, kapatid? Naglilinis ako sa lugar namin doon sa facility ng simbahan. Siya nagbabasa ng Biblia, nagbabasa ng mga notes sa Bible school. Pero bakit dumating sa punto na iniwan niya ang gawain ng Diyos? Anong dahilan, mga kapatid? Empty pa rin. Amen? So sabi ng Biblia, verse number 22, bakit empty? Sabi diyan, 22, sabi ng Biblia,
that ye put off concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust. So it means, mga kapatid, namumuhay pa rin doon sa old man. Kaya naman gawin, kaya naman natin magbihis kahit, mga kapatid, no, hindi tayo totoo sa Diyos eh. Kaya magbihis ang isang tao ng nakanektay. Kaya magdala ng Biblia ng isang tao. Pero mga kapatid, hindi natin kayang dayain, mga kapatid, yung buhay Kristiyano. Amen. That's why, mga kapatid, yung old man, mga kapatid, kapag nanatili, kahit tayo na sa church, pag yung old man, dala-dala natin sa simbahan, dala-dala natin kung saan tayo pumunta, mananatili tayong empty sa harap ng Diyos. That's why, mga kapatid, tinan nyo, pag hindi na tayo napansin, madali na tayo magtampo. Amen? Pero nasa gawain tayo, tama. Pero faithful tayo sa church. Active tayo sa soul winning. Active tayo sa mga ministries. Pero bakit pag tayo nagkamali at sinaway, iniiwanan natin ang gawain ng Diyos? Ano yung reason? The old man ay nananatiling identity mo. Hindi lang halata. Amen? Bakit? Siyempre, kapatid, aktibo eh. So that's why, kapatid, napakahalaga po ng pagkakakilanlan kung sino ka talaga. Amen? So makikita nyo, kapatid, sa mga ginamit ng Diyos, meron silang pagkakakilanlan. Like Moses, mga kapatid, tinawag siyang prophet and servant. Tinawag si David na a man after God's own heart. Yan yung pagkakakilalan. Tinawag si Jeremiah na a weeping prophet. So, ang ating pastor, tinatawag natin a man of principle. Bakit? Nakilala natin sila sa ganun eh. Amen? So therefore, mga kapatid, kaya tayo, mga kapatid, nandito sa church, para tayo, mga kapatid, ay makilala na meron tayong totoong Kristo. Amen? Ang sabi ng Biblia, in verse number 24, and that ye put on the new man. What is the new man? 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Therefore, if any man be in Christ, is what? New creature. Mga kapatid, hindi po lamang, mga kapatid, tayo makikilala sa bis, mga kapatid, kundi tayo makikilala sa buhay na si Kristo'y nandyan sa buhay natin. Amen? Ang sabi ng Biblia, put on the new man, which after God is created and what? Righteousness and true holiness. Nalala niyo po yung preaching ni Pastor? One of the character, the attributes of God is what? Righteousness. Hindi mo na kinakailangan turuan ng Diyos maging matuwid. Ang Diyos talaga yung matuwid. So, na-privilege natin, mga kapatid, nung tayo na kay Kristo, mga kapatid, tayo makakapamuhay sa righteousness ng Diyos. And then the fruit is what? Holiness. Amen? Hindi man perfecto, naririnig natin, mga kapatid, sa prinsipyo, hindi man tayo, mga kapatid, perfecto, pero hindi naman tayo hipokrito. Mamuhay tayo, mga kapatid, na may identification, pagkakakilanlan, the quality. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang po, mga kapatid, quality ng kagandahan yan, quality ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? Kaya tinan niyo, mga kapatid, pag hindi tayo nagpakilala para tayong intelligence, amen? Kailangan ba ng Panginoon ng intelligence na Kristiyano? Hindi. Kaya tinan niyo, mga kapatid, pag tayo ay hindi namuhay sa Panginoon Jesucristo, hindi na tayo magpapakilala na tayo ay na kay Kristo. Amen? So that's why, kapatid, if any man be in Christ,
he is a new creature. Put on the new man. Parang ngayon yung amen. Sawa na tayo. Hindi man to bago, mga kapatid. Hindi to bago sa buhay natin. Lagi natin naririnig sa pulpitong ito, mga kapatid, na tayo ay lumako kay Kristo. Ang sabi na Biblia in the book of Colossians. Tingnan niyo, mga kapatid. Galatians chapter 2, verse number 20. Ano nakalagay? Sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, not I, but Christ liveth in me. Mga kapatid, hindi mo makikitaan si Paul, mga kapatid, sa panahon ng persecution, sa panahon, mga kapatid, na siya ay inuusig, hindi mo makikitaan na siya ay umatras, hindi niya tinatwa kung sino ang kanyang Diyos. Amen? So, hindi na bago yung identity, hindi na mababago yung identity, mga kapatid, ng isang Kristiyanong totoong namumuhay kay Kristo. Alam mo, kapatid, dito ko po nakita na hindi talaga patagalan sa church. Patotohanan talaga. Kinakailangan maging totoo tayo sa pagpunta sa church at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Alam mo, kapatid, masarap. Hindi naman pahangaan eh. Ay, ang galing na magsulwin eh. Ang dami ng bisita. Hindi. Ginagawa natin yung dahil namumuhay tayo kay Kristo. Amen? Kaya salamat, mga kapatid, yung pastor natin, mga kapatid, grabing mag-aral ng salita ng Diyos. Para lang i-feed tayo at tayo ay makilala na tayo ay na kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ni Paul, hindi na ako namumuhay sa akin sarili. Namumuhay na ako para kay Kristo. Amen? Kaya ang tanong ko, kapatid, kapag tayo, kapatid, lumabas ng church, ma-identify kaya tayo kaagad na tayo ay na kay Kristo? Amen? Ma-identify kaagad tayo kaya? Tingnan niyo, kapatid, madaling ma-identify yung addict sa cellphone eh. Kahit sa preaching, hawak ang cellphone. Pag nakain, hawak yung cellphone. Pag tatawid ng kalsada, hawak yung cellphone. Pag kukunin yung cellphone sa kanya, iiyak siya. So, madaling identify. Amen? So, mga kapatid, nakikita natin yung mga bagay na yun, but mas may higit pa tayong ipakita, mga kapatid, which is yung Diyos na kinikilala po natin. Amen? Identify yourselves with the Lord Jesus Christ. Amen? Tandaan niyo, kapatid, napakalakas yung hatak ng old men. Amen? Sabi ng Biblia, yung old men, mga kapatid, tinan niyo po, in the book of Proverbs 22, verse 15. So that's why, kapatid, kaya ko po ito, ibinabahagi po sa inyo, dahil, kapatid, mahirap mamangka sa dalawang bangkay. Sa dalawang ilog. Proverbs 22, verse 15. Ano po sabi mo ng Biblia? Mabilis lang po tayo. Huwag po yung mag-alala. Proverbs 22, verse number 15. Sabi diyan, foolishness, what? Is in the bound? Is bound in the heart of a child. Tandaan niyo, kapatid, yung foolishness, nandiyan na, built-in na. That's why, kapatid, sabi ni King David in the book of Psalms, okay, punta tayo, book of Psalms, chapter 69.
Psalms chapter 69 and verse number 5. Ang sabi po ni King David, verse number 5. O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. Alam niyo kapatid, hanggat hindi natin intentionally, hindi natin sasadyain mga kapatid, na alisin yung old man mga kapatid, mananatili yan sa buhay natin. Amen? Hadlang yan mga kapatid para ikaw ay makapamuhay kay Kristo. That's why mga kapatid, si David, sinasabi niya sa Diyos, ino-open niya sa Diyos, Panginoon, alam niyo, yung foolishness ng aking puso, hindi ko itinatago yung kasalanan sa inyo. Alala ko mga kabataan, ang hirap tanggalin ng masamang bisyo. Hindi totoo yung pwede namang magbago eh. Kahuli-hulihan kong inalis sa buhay ko ay alak. Alam niyo kapatid, may Bible na ako pero pa nakakita ko ng alak, naglalaway pa ako. Dahil sa kapatid, iniluhod ko sa Diyos. Bakit? Kinakailangan intentionally alisin natin. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mananatili yan. That's why mga kapatid, tayo, hirap tayo sa, alam mo kapatid, hindi natin lang pinapalata. Hirap na hirap tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hirap na hirap tayo sa gawain ng Diyos. Bakit? The old man ay nananatili sa buhay natin. Tapos mga kapatid, sabi ng Biblia, kinumandan Diyos na nung, put on the new man. Command po yan ng Diyos. Bakit? Para ma-identify tayo na kay Kristo. Amen? Napakahalaga po niyan. Now, paano po natin gagawin? In the book of James chapter 1, hindi natin kaya maputid, pero meron tayong totoong Diyos. James chapter 1. And verse number 22. Sabi ng Biblia, but be ye doers what? The word, and not hearers only. Number one, mga kapatid, we must be serious about listening to the Word of God. Hindi mga kapatid yung seryoso, yung nakaganon ka lang. Hindi, totoohanin natin mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, no, yung pinapakinggan natin, ilagay talaga natin sa ating puso. Amen? Ay sabi ng Biblia, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pag dito sa church, pero paglabas ng church, wala na yung salita ng Diyos. Amen? Nakalimutan na natin sa upuan natin. Naiwanan natin doon sa upuan natin, mga kapatid. So, that's mga kapatid, no, yung new man, mga kapatid, hindi magpapatuloy, mga kapatid, dyan. Bakit? Wala magpupus eh. Wala magsusustain. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, ang magsusustain para tayo, mga kapatid, ay makapamuhay kay Kristo. Dapat maging seryoso tayo sa pagkikinig. Alam mo, kapatid, no, sarap balikan ng bagong Kristyano. Amen? Pag may makikwentuhan patungkol sa Panginoon, upo yan. Makikinig. Ang kapatid, grabe na experience ko nung bagong Kristiyano ko. Nagtatrabaho sa kumpanya, walang tulog. Pag pinag-usapan ng salita ng Diyos, walang pahinga. Kahit may lagnat,
marinig ko lang yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kakaiba to. Parang uhaw na uhaw ka at gutom na gutom ka sa salita ng Diyos. Yan dapat mga kapatid. Kaya nga lagi siya sabi ni Pastor, desire the sincere milk, which is the Word of God. Bakit mga kapatid? Diyan tayo makikilala. Amen? We must be serious about listening to the Word of God. Amen? Number 2, we must be true to the Word of God that you have heard. Wait, ito mga kapatid, pag binasa niyo po ba ang Biblia, gaano pa po natin pinagtitiwalaan yung sinabi ng Biblia? Dumaan po yung bagyong, yung pinakamalakas, O1, na kinatatakutan, di ba? Pero mga kapatid, sino ba nagpadala nun? Hindi naman yung pag-asa, di ba? Ang Diyos ang nagpadala nun. Bakit nagpadala ang Diyos? Dahil nagagalit ang Diyos sa tao. Kaya sabi ko, Panginoon, yung simbahan natin, mahina na yun eh. Kaunting hagpas lang, liparan na yun. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam niyo ang puso ko kung gaano ako nagtitiwala sa sinabi niyo. Nasabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya mga kapatid, kahit malakas pa yung bagyo, labas ako, pero yung mga tao mga kapatid, tago sila. Eh kung tayo mga kapatid, doon tayo magtatapos, yun ay kalooban na ng Diyos. Pinahintulutan na ng Diyos. Kaya mga kapatid, sino ba ng Diyos natin? Siya ang may control ng lahat. Amen? Kaya pag binasa natin yung salita ng Diyos, kung anong sinabi ng Diyos, pagtiwalaan natin, tutuhanin natin mga kapatid sa buhay natin. Amen? Kaya minsan mga kapatid, nung bago, naiintindi ako po pag bago magsusulwining ka, kinakabahan ka, tinatatakot ka, bakit? Hindi mo alam yung gagawin mo eh. Pero pag seryoso ka sa narinig mo, na totoong Diyos ang nagsasabi, yun ang magpapalakas ng loob mo. Eh ako kapatid, hindi ako bihasa sa English. Kanina, may kausap ako, spoken dollar. Pero habang nagsasalita ako, sabi ko, kaya ng Diyos ko yan. Bakit? Mas matalino yung Diyos ko kaysa sa kanila. Na-experience ko dito dito sa may Upper Bikutan. Researchers, English ang English. Pero sabi ko, totoo yung Diyos ko. Nagsasalita na ako na hindi gana sa akin. Sa power na ng Diyos. Alam niyo nangyari? Na-stroke. Hindi ko alam kung patay na. Bakit? Ganun ko ipinakita ng Diyos ko ay totoo. Walk out siya eh. Yan ang pinag-aralan ko. High school graduate. School bukulo. Bakit? Sa bungero ako eh. Tumatawid. Sa bakod para magsabong. Kaya nga, mahina po ako sa pag-aral. Pero salamat sa pagdating sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng talino. Amen? So that's ang kapatid. Seryosohin natin. Tutuhanin natin. Kaya sabi ni James, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Akalaan nyo kapatid, daladala natin yung salita ng Diyos, naririnig natin yung salita ng Diyos, pero yung tiwala natin sa Diyos, hindi buo. Kaya pag may problema, nagdidesisyon tayo na iwanan ang gawain ng Diyos. Amen? Kaya tinanong kapatid, pag tinanong mo yung tao, naniniwala ka pa sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Oo, tara sa church. Ay, busy pa ako. Wala kaming kakainin eh. Akala ko ba nagtitiwala tayo sa Diyos? Amen? Kaya isang member nating tatay doon, sabi ko sa kanya, hindi ba kayang ikaw pakainin ng Diyos? Sabi niya, kaya, Pastor. Linggo, magsimba ka. Simba siya ng linggo. By the grace of God. Ngayon, driver ni Marie Chris, pagsusundo.
Hindi ka gugutumin ng Diyos kapag ang Diyos ay sinunod natin sa buhay natin. Amen? And last, we must be faithful to the Word of God that we have heard. Sabi diyan, Colossians chapter 3, verse 16. Colossians. Let the word of Christ dwell you richly in all wisdom. Kapatid, mayaman na kaya tayo sa salita ng Diyos? Masasabi kaya natin, kapatid, praise the Lord! Yung puso ko ang nilalaman ay salita ng Diyos. Baka kapatid, yung disciple natin, gusto nating yumaman, gusto nating maabot lahat ang pangarap natin sa buhay. Wala namang masama yun. Pero kapatid, kung yun na lang nakapokus tayo diyan, kapatid, tandaan nyo, mawawala dyan yung salita ng Diyos. Siguro naman po kayo, napakatagal na nyo po dito sa church. Marami nang umiwan na nagmi-minister dito sa gawain ng Diyos. Amen? Pag may problema, hindi na natin alam ang gagawin. So that's why, kapatid, no, hindi tayo ma-identify na tayo nasa Diyos. Amen? Nawala yung kalidad. Maganda yung brand ng suit natin, long sleeve. Maganda yung brand ng sapatos natin. Maganda yung brand. Pero walang tatak sa loob. Wala si Kristo sa loob. Maganda lang tayo sa panglabas. That's why, kapatid, mahalin po natin kung anong sinabi sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, tinan niyo po, sa aking po pagtatapos, dyan po sa James chapter 1. For if any man be a hearer of the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he holdeth himself, goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Tingnan niyo, kapatid, pwede kang pagsalamyan, may biruan nga dito eh. Kami po mga preacher, pag nakita na, alam mo, makita lang kita, nakita ko na ang Diyos. Biruan po namin yun. Pero kapatid, alam nyo, pag nakita mo isang tao na namumuhay sa Diyos, grabing encouragement na ng isang tao para sa iyo. Amen? Parang hindi po kayo naniniwala. Pag nakita nyo yung isang tao, isang kapatiran na naglilingkod sa Panginoon, faithful sa Diyos, nakikita mo, kapatid, kung gaano siya naglilingkod, nagsasacrifice sa Panginoon, kapatid, tayo ay na-encourage. Amen? Kaya kapatid, huwag niyong walain yung identification ninyo. Amen? Huwag niyong walain. Kung kilala kayong soul winner, manatili kayong soul winner. Amen? Kung kilala kayong kapatid hindi naman mga kapatid, maayos mag-disciple, pagpatuloy natin yung pagdi-disciple. Kung magaling tayo kapatid sa giving, pagpatuloy natin yung giving. Amen? Sabi ko nga po mga kapatid, hindi na po ang pastor natin nagturo ng pasikatan. Kundi nagturo ang ating pastor kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Amen? So, tas mga kapatid, pahalagahan po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang power natin para ma-identify tayo na kay Kristo. Amen? Sino po dito ang nakapamuhay na yung salita ng Diyos hindi niya pinapakinggan? Nakapamuhay siya, ako pastor. Naging faithful ako sa Diyos, nakapaglingkod ako sa Diyos na hindi ako nakikinig sa Biblia. Meron ba? Wala, di ba? Lahat po tayo, kapatid, sabi ng Biblia,
Sa Romans chapter 10, verse number 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of, dito tayo nagsimula. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating baliwalain po yun. Seryosohin natin. Totohanin natin sa puso natin. Pagtiwalaan natin yung salita ng Diyos. Kapatid, tanong ko po mga kapatid, saan tayo kilala? Ano ang pagkakakilanlan natin? Kilala ba tayo sa trabaho natin? Kilala ba tayo sa trabaho natin at tayo po ay may Diyos, may Kristo na totoo? Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. Meron church na tinuturuan tayong mamuhay kay Kristo. Put on the new man. Amen? Put on the new man. Tumayo po tayong lahat. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyo pong salita. Pinakita niyo po, Panginoon, yung buhay ng old man. Na ito, Panginoon, ay walang kwenta sa ibabaw ng mundong ito. But Lord, thank you so much, O God, na binigyan niyo po ng kwenta ang buhay po namin. Salamat po sa Panginoong Jesucristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na po kami, Panginoon. Dapat, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-identify po sa buhay namin na kayo po ay totoo. Thank you so much po sa inyong katapatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, ang banal ang mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa natapos pong paghahayag ng inyo pong salita, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang salita po ninyo siyang nagbabago ng buhay ng tao, Panginoon. Kaya ang aming pong tanging pakiusap, Panginoon, ay dinggin niyo po ang panalangin ng bawat anak po ninyo na tigluptuhod na lumapit po sa inyo, Panginoon, na kung paano po kami binago ng inyong pong salita ay siyang manatili po, Panginoon, sa aming pong buhay upang kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Pastor Gomer. Continue to bless him, his family, and his ministry na ipinagkatiwala niyo po sa kanya. Maraming salamat po at nawa, Panginoon, ang mensahe namin napakinggan ay masumpungan po ninyo ito sa aming pong buhay habang kami po ay naglilingkod po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa iyong pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Can you shout aloud amen for that message? Amen.